Panginoon, ang magbibigay, Panginoon. Gagamitin po ninyo siya, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At naway ito, Lord, ay maisapamuhay namin, Panginoon, sa pamilya namin, Lord, sa mga kaibigan namin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang aming church, Panginoon. Kahit kakaunti kami, Lord, ang sabi niyo, Panginoon, isa man o tatlo kami nagpupuri, Panginoon, nandito kayo sa aming kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, at dalangin ko rin po, Panginoon, na ang bawat pamilya namin, Lord, ay dako po ninyo dito, Panginoon. Alam po namin na wala pong imposible sa inyo, Lord. Nang sabi niyo, Panginoon, maglilingkod kami sa inyo, Panginoon. Ang aming pamilya, Panginoon, buong pamilya, Lord, ay liligtas po ninyo, Panginoon. At kami po, Lord, ay patuloy na sasamba sa inyo, Panginoon. Lord, nawa, sa sandaling ito, Panginoon, ang aming maririnig na salita, Panginoon, ay maisa puso namin, Panginoon, maisa pamuhay namin, Lord. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At sa gabing ito, tayo po ay lalapit sa Diyos upang ipresenta po sa Diyos ang bagong titirahan nila, Olive. At yung isa pa pong gagawin natin ay ipagpipredit po natin yung isang gamit nila for transportation purpose. So, mahalaga po sa atin, mga mananampalataya, yung pag-aalay sa Diyos kung anong mayroon na ibinigay niya sa atin, binabalik natin sa Diyos. So, pagpapakita po yun na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay kinikilala natin na tayo'y pinagkatiwalaan lamang. Hindi po tayo ang may-ari, mga kapatid, no? Alam niyo po ba na lahat po ng nasa atin ay hindi po atin? Mga kapatid, no? Kahit nga po yung buhay natin, hindi po atin. So, ang lahat po ay sa Diyos. Dahil dyan, bilang mga Kristiyano, kinikilala natin yung paghahari po ng Diyos sa lahat ng bagay. Kahit po yung gamit na nasa atin, pinahiram lang din. So, walang bagay na pag-aari tayo. Kaya sa Diyos po ang papuri. Ilapit natin sa Diyos ang gabing ito, mga kapatid. Dumalangin tayo muli. Dalangin namin, Ama, sumaamin ang inyong salita. Tulad po ng panalangin ni Tita, ang salita niyo po ang kailangan namin ngayong gabi. Ito ang aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, pakinggan po natin yung nakalagay po sa Joshua chapter 24, verse 15. Joshua chapter 24, verse 15. So ito po yung nakalagay sa ating mga kasulatan. Ang sabi po rito, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran nyo sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit, sa ganang akin at ng aking sambahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ngayong gabi po, mahalaga na tayo po ay ma-remind, no? Mapaalalahanan tayo sa kahalagahan po ng paglilingkod sa Diyos. Okay mga kapatid, dinawin natin to kasi eto po yung problema sa panahon natin. Pag sinabi kasi natin ang paglilingkod sa Diyos, malalim po ang kahulugan nun. So, ang paglilingkod po sa Diyos, unang-una po ganito. Ang paglilingkod po sa Diyos ganito, no? Sabi po ng Biblia, ang paglilingkod po sa Diyos ay, ano po ito ang problema po ganito, pag sinabi natin naglilingkod tayo sa Diyos, ang ibig sabihin po nun, inaalam natin ang kalooban ng Diyos. Sabihin nga po natin kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Yun po. So, hindi po tayo pwedeng magsabi na naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi natin alam yung kalooban niya. Tama ko ba yun? Parang ano yung tita walang pinagkaiba na
parang ganito, ay naglilingkod ako sa mayor's office. Pero, hindi mo alam yung plano ng City Hall, wala kang alam sa mandato ng mayor, pero sinasabi mo, connected ka kay mayor, pero hindi mo naman alam yung pinaplano ni mayor. So, nagsisinungaling tayo. So, gano'n din mga kapatid, no, sa panahon natin. Ang paglilingkod po sa Diyos ay malaman natin ang kalooban ng Diyos. So, ito po yung tatlong bagay para ang kalooban po ng Diyos ay tayo po ay connected doon sa sinasabing kalooban ng Diyos para masabi natin na naglilingkod tayo sa Diyos. So ito po yung unang bagay. Unang bagay po na naglilingkod tayo sa Diyos, tulad po ng sinasabi dito ni Joshua, ganito po yan. Ang naglilingkod sa Diyos ay una niyang minamahal ang Diyos sa lahat ng bagay. Yan po yung una. Kasi po may utos po sa tao, mga kapatid, no, na mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. So, basahin natin yung, ito po, no, may nakalagay dito, no, may nakasulat dito sa aklat ni Marcos. Basahin natin, mga kapatid, ito po. Pakinggan natin yung sinasabi dito, no? So, sa chapter 12 ng Marcos, ito yung nakalagay sa 29. Sabi dito, sumagot si Jesus, pakinggan mo, ito ang Pangulong Utos, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. So ano po yung nakasulat mga kapatid? Ano po ba yung unang utos sa atin ng Diyos? Sino po yung unang iibigin natin? So ang Diyos. So ang pag-ibig ba sa Diyos, isip lang? Iniibig ba natin ang Diyos sa isip lang? Di po ba ang sabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Ano ba po? Ng buong kaluluwa. At ng buong, doon kasama yung pag-iisip at buong lakas. Ibig sabihin po, ang pag-ibig po sa Diyos, yung buong pagkatao natin. Naintindihan yung mga kapatid, sabihin nga natin buong pagkatao. So ibig sabihin po, yung pagkatao nyo po, mahalaga yan, na kasama lahat kung iniibig natin ng Diyos. Ano po yun, mga kapatid, no? Lahat. So, lahat ng ating anong pagkatao mayroon tayo, lahat yan ay umiibig sa Diyos. Yun po yung unang bagay. So, alam natin mga kapatid na hindi nagagawa ng tao to, no? Yung pag-ibig sa Diyos. So, alamin natin kung paano natin magagawa yun. No? So, ito po, basahin natin yung nakasulat, mga kapatid, kung paano natin iibigin ang Diyos. No? Basahin po natin yung isang sulat sa Biblia. Ito po, pakinggan nyo. Paano ba natin maiibig ang Diyos? Kasi hindi naman totoo yun Sa totoo lang, no, na nagagawa ng taong ibigin ng Diyos. So ito po ang nakasulat mga kapatid sa Roma chapter 1. Ito po, pakinggan nyo. Roma 1. So, may babasahin po tayo dito. No? Sabi rito sa verse 17. So ito po, no, iko-connecta natin yung talatang to. Ito ang sabi mga kapatid sa 1.17 ng Roma. Sabi rito, ito ang nakalagay, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, gusto ko mga kapatid, no, makita niyo tong no, mahalagang bagay na to. Ano po nito, ang pag-ibig po sa Diyos, isa sa mga elemento niyan ay may pananampalataya kagaling sa Diyos. Yun po yun. Kasi mga kapatid, minsan po, may tayo dito, no, may mga pagkakataon na hindi natin maikonekta yung dalawa. Ganito po yan. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, iibigin mo ang Diyos. Naintindihan niyo ba? So, ano po yan mga kapatid, no? Ano po yan? Ano po ito, no? Ito po yung dalawang bagay na kailangan maintindihan natin, yung interconnectedness. Yung sinasabi ng Bible mga kapatid, kung may pananampalataya ka sa Diyos, may pag-ibig ka sa Diyos. So, simple lang po yun. Bakit po ba may tao na walang pag-ibig sa Diyos? Simple lang po, kasi wala silang pananampalataya sa Diyos. So, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, ano mga kapatid, no? Hindi totoo yung sinasabi mong Diyos. Yun po yun. So, sabi rito, may nakalagay po, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag. So, ang totoong may pag-ibig sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos siya. Yun po yun mga kapatid, no? So, ito po yung ito po yung isang bagay rin po para masabi natin mga kapatid na
umiibig tayo sa Diyos. Ito po, may babasahin akong talata sa inyo. Basahin ko po, ito mga kapatid, itong isang verse sa Bible no, na nakasulat sa Colossus. So ito po yung isang talata, basahin ko po sa inyo ito. No? Colossus chapter 1. Okay, eto, dito marami ritong marami ritong, ewan ko po kung makakasunod talagang tao rito. Chapter 1 ng Colossus, babasahin ko sa inyo ang verse 27. Pakinggan nyo to. Na sa kanila, minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga tinawag na mga dayuhan, mga hintil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, ito ang pag-asa nyo sa kaluwalhatian. Kasi mga kapatid, kung bakit itong talatang to, connected ito sa pag-ibig sa Diyos, kasi ganito po yan. Ang Diyos po kasi, maiibig mo lang ang Diyos kapag ang DNA ng Diyos nasa iyo. Naintindihan niyo po yun? Kapag ang kanyang katwiran, kanina di ba sabi natin, kapag ang Diyos, yung kanyang pagiging mabuti nasa iyo, may pananampalataya ka sa Kanya. Pero, alam niyo po, kulang pa yun. May sinasabi sa Bible na ito pong nakalagay, ang sabi, ang nakalagay, kinakailangan din, sabi dito ng Bible na yung anak niya ay nasa iyo rin. So, ito mga kapatid, ito yung sinasabi natin na misteryo. No? Misteryo to kasi po, ang goal po talaga ng Kristiyano po, ang pinaka-goal ng Kristiyano, maging tulad tayo ni Kristo. Maging tulad tayo ni Jesus. Yun po yung goal. So, eto mga kapatid, ewan ko ba, may mga tao na hindi, ewan ko kung ipinapaunawa ko sa mga simbahan, hindi sapat na tayo ay nag-church ng okay na. Hindi, alam nyo, delikado yun kasi ang gusto ng Diyos, malalim na dahilan. Kailangan kapag ikaw ay isang nasa church, ang goal mo, kasi maraming tao, ito mga kapatid, itatama ko lang, hindi gusto ng Panginoon nasa church tayo. Gusto niya yon kasi ang church, mahal niya. Pero ang totoong nasa church at ang totoong church, sabi ng Bible, ang totoong church, kailangan ang mga miyembro, ang mga kapatiran ang goal nila ay maging katulad sila ni Jesus. Yun ang sabi ng Bible, kaya nga ang sabi misteryo yun Kaya mga kapatid, ganito itatama lang natin. Hindi porque ikaw masipag ka sa church, maliligtas ka. Naintindihan niyo po? Sabi ng Bible, kailangan maging tulad ka ni Jesus. May nagsabi nga dito minsan may nagsabi sa akin, Pastor, ano yung sinasabi mo maging tulad ni Jesus? Imposible yun. Sabi, mayroong nag-question sa sermon ko noon minsan. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, ito sabi ng Bible, tayo ay maging katulad ni Jesus. Yun ay utos sa atin. So, command yun, at naniniwala ko pag ang Diyos nag-utos, at sinabi niya yun, mangyayari yun. Naintindihan niyo po? Imposible nga sa tao yun. Pero may imposible ba sa Diyos? Hindi mga kapatid, di ba? Sa atin, imposible talaga na maging tulad tayo ni Jesus. Hindi talaga mangyayari sa sarili natin, pero ang tanong, pag ang Diyos ba gumawa sa'yo, mayroon bang imposible? Sige mga kapatid, sagutin natin. May imposible ba pag ang Diyos ang kumilo sa atin? Di ba wala? So mga kapatid, ito yung sinasabi natin na walang imposible talaga. Kaya po ang pag-ibig sa Diyos, isang bagay po na gusto ng Diyos, yun ang mangyari, na mahalin natin ang Diyos. Unang bagay po yan. So kanina, di ba sabi ni Joshua, kayo naglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pero kami, sabi ni Joshua, ako at ang pamilya ko, sa Diyos kami maglilingkod. So ito yung ikalawang bagay mga kapatid na tayo ay makakapaglingkod sa Diyos ng walang hassle. Una po, sa Diyos muna tayo magmahal. Siya talaga dapat. Yun yung mahalaga. At tutulungan ka ng Diyos, mahalin siya. Kasi hindi naman talaga tayo sa kalikasan bilang tao, hindi natin kaya yun. Pero ang Diyos kaya niya gawin sa atin yun. Kaya sumampalataya tayo na gagawin niya yun. Ikalawang bagay po, para maintindihan natin to. Ikalawang bagay mga kapatid na basihan na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ay eto mga kapatid, alam niyo po ito, ang pag-ibig, mahal ko ang Diyos, pero yung karakter ng Diyos na pag-ibig ay nasa atin. Okay, pakinggan natin to, di ba? Di ba sabi dito mga kapatid? Unang Korinto chapter 13. Pakinggan niyo to. So, Unang Korinto chapter 13.
Okay, eto po Eto, tingnan niyo po mga kapatid. Magbibigay ako magbabasa ako dito ng ng mga talata. Ito pong sabi. Okay, may nakalagay rito sa 13 verse 1. Okay, ang sabi rito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ako'y tanso na tumutunog lamang, batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung magkaroon man ako ng kaloob ng panghuhula, malaman ko man ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. Kung magkaroon man ako ng pananampalataya, ano pag mapalipat ko ang mga bundok? Datapwat wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Napapangingay niyo po? Ito pa sabi, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha. Tingnan niyo po, tingnan niyo mga kapatid ko, kung tayo daw po sabi rito, kung tayo tumutulong na sa mga mahihirap, kung ibigay man natin yung ating katawan para ialay, ito po nakalagay na, datapwat kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabangan sa akin. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Di ba? Ito po yung dapat tumimo sa puso natin mga kapatid pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Sa totoo lang po ganito, ang akala kasi ng mga tao, sinasabi nila, tumutulong sila sa mahihirap, gumagawa sila ng mabuti, okay na. Alam niyo, hindi totoo yun. Kasi mga kapatid, may mas hinihingi ang Diyos sa atin. Gusto ng Diyos gumawa tayo ng mabuti. Yun ang totoo. Kailangan natin gumawa ng mabuti. Pero, ang gusto rin ng Diyos, gawin natin yung mabuti ayon sa Kanya, hindi ayon sa atin. Nakikinig po ba? Kasi po, hindi pwede mga kapatid, mga kapatid, ito lang patama to sa lahat. Hindi tayo pwedeng magsabi sa Diyos na, Panginoon, gumagawa naman ako ng kabutihan ko. Naintindihan niyo po? Ito yung mabuti sa akin. Sa'yo yan. Ano bang mabuti sa Diyos? Alam mo ba? Sige nga mga kapatid, di ba? O tumutulong ka sa mahihirap, nagbibigay ka ng mga pera sa church, maganda yan, kailangan yan. Magbigay ka ng tulong sa lahat ng tao. Tulungan mo ang mga tao, gumawa ka ng mabuti, maging matulungin ka, ginagawa mo lahat. Pero mga kapatid, ganito, kung ginagawa mo yan, tinan nyo po pero kung ikaw, sa loob mo, ay wala si Jesus, kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, sa palagay nyo mga kapatid, yung mabuti bang ginagawa nyo ay perfectong mabuti? Sa palagay nyo, di ba hindi? Di ba? So kung titingnan nyo, mapapansin nyo mga kapatid, hindi natin pwedeng gamitin ngayon na sabihin natin sa Diyos, O Panginoon, blessed ako kasi bless nyo ako, ginawa ko lahat ng mabuti sa tingin ko, siguro naman pasok na ako sa kategorya nyo, so hindi pa rin, Ang sabi ng Bible mga kapatid, kung ginagawa natin ang lahat ng ating mabubuti sa tingin natin, kung binibigay natin, kahit nga po yung sarili nyo, kung ialay pa natin kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa loob natin. Mga kapatid, kung wala ang karakter ng Diyos na nasa atin, sarili lang natin yan. So mga kapatid, delikado yun. Delikado yun kahit nasa church pa tayo. Alam niyo ho ba yun? Di ba? Kaya nga, babalikan mo yung basic Ano ba ang goal ng Kristiyano? Ano ba ang goal natin? Maging tulad tayo ni Jesus. Sundin natin ang kalooban ni Jesus. Maging tulad tayo niya. Which is, mga kapatid, patama sa ating lahat. Di ba? Na tayo ay may reliyon, pero tanong, tayo ba ay tulad ni Jesus? Nangyari na ba yun? O mangyayari pa lang? Sana mangyari sa atin, mga kapatid. Di ba? Ako ba tulad na ako ni Jesus? Nagsasabit ba ako sa kalooban ng Diyos? May puso ba ako na sumusunod sa gusto niya, sa nais niya? Kasi sabi ng Bible, kahit ibigay ko pa buhay ko pala, kung wala pa yung kanyang karakter sa akin, di ba? Kung wala ang buhay ni Jesus sa akin, so mga kapatid, useless. So, sabi ng Bible sa atin, pag-ibig sa Diyos, kailangan yon para masunod natin ang kalooban niya, para masabing tayo ay sa Diyos, mahal mo ang Diyos. Pero, sabi nga ng Bible sa atin, kailangan din pala maging tulad tayo ng Diyos. Yung kanyang karakter ay maging karakter natin. Yun ay ang pag-ibig, May pag-ibig na karakter tayo. At yung pangatlo mga kapatid, ito yung matindi, alam niyo po, pag-ibig ang pinakamataas sa lahat. Alam niyo po ba yun? Kasi, sabi ng Bible, nananatili ang tatlong ito. Sabi rito, pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ano ang pinakadakila? Ano daw ang sabi? Pag-ibig. Di ba sabi rito ng Bible, mga kapatid, 13:13 ng unang Korinto ko,
Ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig ay nananatili. Ngunit ang pinakadakila ay ano? Pag-ibig. Di ba mga kapatid? Pansinin niyo po yung pagkakasunod-sunod, pananampalataya. Tama ho ba? Pag-asa. Ano yung ikatlo? Pag-ibig. May tanong tayo. Di ba ang pananampalataya, yun ang unang bagay na gusto ng Diyos sa atin? Tama ho ba? Pero hindi natin dapat tuldukan yun. Tama ho ba? Hindi natin pwedeng sabihin, may pananampalataya naman ako sa Diyos, okay na yun. Actually mga kapatid, kulang yan. Ang pananampalataya ang pundasyon. Pero huwag nating sabihin na okay na. Kasi ang sabi ng Bible, may isang bagay na gusto ng Diyos mangyari sa atin. Yan yung kanyang pag-ibig ay dumating sa atin. Mas malalim kasi yun eh. So mga kapatid, no? Ito yung pangatlong bagay po. Alam niyo ho ba na may susunod sa pag-ibig pag nangyari po? Pag ang Diyos ay, yung pag-ibig niya nasa atin, yung kanyang karakter, ito na po yung pangatlong bagay, no? Na sinasabi ng Bible, para masabi tayo ay sa Diyos. Okay, basahin ko po sa inyo, mga kapatid, yung unang Juan, ito po, so ito yung huli. Okay, so ito po, basahin ko sa inyo. Unang Juan, okay, basahin ko po yung chapter 3. So mga kapatid, ito po, verse 2. Unang Juan, chapter 3, verse 2. At sa mga susunod, pakinggan nyo ito mga kapatid. Mga minamahal, sabi dito, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. So mga kapatid, gusto ko pong makita nyo ito, no? Kasi meron ditong, may kinalaman ang talatang to sa estado natin. Tanungin nga natin ang Diyos mga kapatid, huwag yung sarili natin. Sabihin nga natin ito, ngayon lang po, Lord Jesus, sabihin nga natin ito, ako po ba anak nyo na? Kaya sabihin nyo nga po, anak nyo na po ba ako? Kaya ba? So sino po rito ang nagsisina sa kasalanan at sumampalataya sa pangalan ni Jesus? Sino na po? Okay, so anak na tayo ng Diyos, tama ko ba? So mga kapatid, naniniwala kayo, anak kayo ng Diyos? Tayo lahat na nandito? Okay. So sabi rito, ganito, ngayon mga anak tayo ng Diyos. Pero sabi dito ng Bible, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. So ibig sabihin po, hindi ito nagtatapos. Nakita nyo po, tayo mga anak ng Diyos, pero hindi pala doon nagtatapos. May nakalagay sa Bible na magiging ano tayo. Mayroong estado mga kapatid na pupuntahan pa yung pagiging anak natin. So itong sabi dito, itong sabi ng Bible, itong nakalagay. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo ay magiging katulad niya. Ano pong sabi mga kapatid pag nahayag na raw si Jesus? Tayo ay magiging katulad niya. So mga kapatid, hihinto ako doon kasi itong mas malalim to. Iba sabi natin, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig ng Diyos, yung ikalawa, nasa atin, yung pangatlo, matindi. Mga kapatid, ang ibig sabihin po ay pinapakita rito na pag dumating si Jesus, tayo ay magiging parang siya. Napansin niyo po yun? So ito din yung sinasabi mga kapatid na ang mga anak ng Diyos at ang anak ng Diyos ay magiging isa. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, yung yung ating estado ay parang Jesus Christ na tayo, mga kapatid. Ganun katindi to. Ibig sabihin po, magkakaisa ang anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyos. So sabi ng Bible, tayo ay magiging katulad niya. Naintindihan niyo po? So siguro po, ito yung isa sa dapat nating maintindihan dito, no? Ako, ayokong i-claim to kasi maaring hindi pa natin nararating ang estadong to. Okay mga kapatid, no? Kasi pag tinanong natin na, tayo pa para ng si Jesus, hindi pa rin sa tingin ko. Si Pastor Jan, ewan ko, hindi pa rin yata. Marami pa rin akong mga faults, di ba? Ganon ang tingin natin. Pero alam niyo ba mga kapatid na wala rin imposible sa Diyos para mangyari ito? Naintindihan niyo po? Kasi sa atin talaga, imposible yun. Kasi makasalanan tayo dito, di ba? Na kinakapagan. Pero ang tanong sa atin, posible ba na mangyari sa mga anak ng Diyos na sila ay maging tulad ni Jesus? Posible ba tila? Di ba totoo? Kasi hindi naman ilalagay ng Bible na magiging katulad niya tayo kung hindi totoo to. So ibig sabihin po, mangyayari to. Mangyayari ito mga kapatid. Ang tanong, kailan? So alam niyo ho ba na ito ay mangyayari sa pagdating ni Jesus? Di ba mga kapatid? So tanong, Pastor, kailan ba yung dating ni Jesus? Alam niyo po ang dating niya? Yung panahon na yon, ito po yun. Di ba? Ito yung panahon na yun. Hindi ko po sinabi na
darating siya ngayon. Ang sinasabi ko po, yung panahon ng kanyang pagdating ay ngayon. Itong panahon na to. Naintindihan niyo po? So somehow, somewhere, Jesus will come sa panahon natin, no? Kasi mga kapatid, ang sabi ng Bible, nagbigay ang Diyos ng tanda na siya'y paparating na. So ito yung time na yun. So pagdating pala niya, may mga Kristiyano na magiging tulad niya. Ibig sabihin po nun, si Jesus at ang mga sumasampalataya sa Kanya ay magiging isa. So tingnan niyo po ang sabi ng Bible mga kapatid, babasahin ko lang po sa inyo. Sabi dito, ang sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa utos. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakakilala sa kanya. Pumunti kong mga anak, huwag kayong padaya, huwag kayong padaya. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Alam niyo po, may nakita ko dito sa mga talatang to na mahalagang bagay, no? Una sa lahat, mga kapatid, ganito. Basta sabi natin, na tayo ay malapit na roon sa pagiging Jesus, no? Pagiging tulad niya. Kung, ito po yung nakalagay sa Bible, kung tayo po, una sa lahat, ang nakalagay dito, kung tayo po ay naglilinis sa ating mga sarili patuloy. Ibig sabihin mga kapatid, ganito po huwag kayong umasa lang pag nakakapakinig lang kayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ganito, kapag nagsisermon ng si pastor, pag ganitong mayroon tayong pagtitiman, naiintindihan niyo po, ang paglilinis po sa Diyos, kailangan gawin niyo po yan kahit kayo lang. Naiintindihan niyo po? Sino bang nagpipray dito na sinasabi niyo pag nagpipray kayo, Lord, patawarin niyo ako sa mga kasalanan mo? Ginagawa po ba natin yun, mga kapatid, di ba? So, hindi naman kailangan na sabihin pa ni pastor sa inyo yun di ba? Gawin niyo na yun, tama ho ba? Kasi ikaw at ang Diyos ang magkausap, gawin mo na yun, di ba? So, sino po ba rito ang patuloy na nagnanasa na makasunod sa kalooban ng Diyos? Meron po ba mga kapatid na sinasabi po ba natin yun, di ba? So, ganito po yan. Huwag kayo nang hintahin, utusan kayo ng kung sino-sinong pastor. Tama ho ba? Gawin nyo sa sarili nyo yun. Tama ho ba? Kasi ganito, walang pastor na makapagliligtas sa inyong mga kapatid. Sa totoo lang, hindi ko kayo niligtas Di ba? Si Jesus lang yung kayang gumawa nun sa atin. Tama ho ba? Ang trabaho namin, i-remind tayo sa kung anong dapat gawin. Pero mga kapatid, hindi kayo maililigtas ni pastor. Di ba? Isang pastor lang pwedeng magligtas sa atin. Amen ba mga kapatid? So, dapat gawin din ng mga pastor yung trabaho nila. At ano po yun? Sabihin ng totoo sa mga kapatiran na sila maglinis sa kanilang sarili, i-remind yung mga kapatiran, at ito pa yung sabi, huwag tayong gumawa ng kasalanan na sinasadya natin. Pagkus mga kapatid, ang gawin natin, ito ang sabi, kasi daw ganito yan, sa time natin ngayon, delikado na gumagawa tayo ng kasalanan na parang sinasadya pa natin, imbes tita na iwasan nga nating gumawa ng kasalanan na mabibigat, ang ginagawa pa natin, doon pa, sinasadya pa natin gawin. Di ba may nakalagay sa Bible? Sa nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa. Alam niyo ba yun? May nakalagay sa Bible na sa nakakaalam kung ano yung mabuti pero hindi niya ginagawa. Anong sabi ng Bible, tita? Nagkakasala ka sa Diyos. Di ba yun ang sabi? So mga kapatid, delikado pala na alam mo na yung dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Kasalanan sa Diyos yun. Di ba? So mga kapatid, kung may sinasabi rito na mga bagay-bagay para palatandaan to na si Jesus at ikaw ay magiging isa na. Ibig sabihin po mga kapatid, eto na yung time pala na pag nakita mo itong sinasabi ng Bible na nagsisikap siya na hindi makagawa ng kasalanan, nagsisikap siya na masunod ang kalooban ng Diyos, nagsisikap siya na ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa Kanya. So mga kapatid, nagsisikap siya na huwag siyang padaya, pagpos, alamin ang mga bagay ng Diyos. Itong mga bagay na ito mga kapatid ay palatandaan na ibig sabihin, safe tayo. No? Mabuti ang kalagayan natin kapag ganito ang ating ginagawa. So mga kapatid, sa araw na to, sa gabing ito, magpipray tayo. Pag-pray natin, itong ating mga kapatid, tayo pong lahat,
na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Na nawa ang Diyos ang ating unang ibigin palagi, ikalawang bagay, ang pag-ibig niya ay mapasa atin, at ikatlong bagay, tayo ay maging tulad ni Jesus. Ano bang ugali ni Jesus, mga kapatid, na dapat maging ugali natin? Sino si Jesus? Anak ng Diyos. Ano yung kanyang ugali na dapat maging karakter natin? Sino si Jesus? Ano yung kanyang karakter na dapat maging karakter din natin? Kasi, kumbaga po, makita sa atin kung sino si Jesus. Alam niyo po yung isang bagay, mga kapatid, na pwede natin makita kay Jesus na nasa atin, na talagang pwede natin sabihin na mukhang magkaparehas na. Alam niyo po kung ano, ganito. Alam niyo po, ang Panginoon po, ang lagi niyang gustong gawin, nung nasa lupa siya, sundin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po, kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung kanyang gagawin. So mga kapatid, nawa maging ganyan tayo. Amen po ba? No? Na ano yung gusto ni God, yun yung gagawin ko. Kung ano yung gusto ng tatay ko, yun yung gagawin ko. Maliban na lang kung hindi natin tatay ang Diyos. Di ba? Hindi natin gagawin yung gusto niya. So mag-pray tayo mga kapatid. Tulad ng panalangin ni Joshua, na ako at ang aking sambahayan ay sa Diyos maglilingkod, manalangin tayo. Ama, ang mga kapatid po, nandito kami, bagamat medyo pressure kami dahil sa mga sitwasyon. Nandito po ang ingay sa paligid, nandito po ang oras na hindi namin makontrol, nandito yung pagka-late, nandito yung mga faults namin bilang mga Kristiyano. Nandito kami sa mundo na maraming kaabalahan. Pero Ama, huwag namin kalimutan ang pinakamahalagang bagay. Ang masunod kayo, ang sundin ang kalooban nyo. Sa gabing ito, kami ay lalapit upang ilapit po ang mga kapatid na may panalangin na sila'y pagpalain nyo. Ngayong gabi, dakilang Ama, dinadalangin namin, pagpalain nyo ang mga nandito, ang mga nagsikap po na pumarito. Alam po namin, mahalaga po ang pagparito namin dahil hindi po ito insidente. Hindi po ito dahil napilitan kami. Dinala nyo kami rito para marinig namin ang inyong katuwiran, ang inyong tinig, para kami po ay makalakad pa rin, makapamuhay pa rin kami ng ayon sa inyong gusto, ayon sa inyong nais. Mangyari nawa, Ama, na ang inyong kalooban ang aming masunod. Kung ano ang gusto nyo, doon kami. Dahil love namin kayo at nakalagay din po sa inyong salita na ang pag-ibig nyo po kung wala sa amin ay useless. At kung hindi kami magiging tulad ni Jesus na aming tagapagligtas, useless din po. So nawa, marating namin itong biyayang ito, Ama. Naniniwala kami, mangyayari ito sa mga hinirang nyo dito sa Milacostan. Na hindi po kami magsasayang ng panahon. Bagos, gagawin namin kung ano ang inyong nais, kung ano ang kalooban nyo. Masunod namin kayo palagi. Dahil mahal kayo ng mga anak ninyo, dakilang Ama. Ito ang aming panalangin. Nagsusumamo kami na mangyari po ang aming panalangin ngayong gabi na kami ay makasunod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin, after po dito, pundan tayo. Sa pagkakaloob po natin, atin pong awitin mga kapatid ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Hallelujah.
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo. Dakilang Ama, patuloy kaming mananalangin para po sa kapakanan ng inyong mga anak at higit sa lahat para sa kaluwalhatian nyo. Pipresenta po namin sa inyo ang mga panalangin ng aming mga kapatid, panalangin para sa kanilang tahanan at sa kanilang mga gamit, higit sa lahat para sa kanilang buhay. Ang sambayanan ni Olive, mga anak niya, ang kanyang asawa, nawa po kayo ang mag-lead sa kanila, kayo ang manguna sa kanila, dahil Ama, kayo ang pundasyon ng pamilya, kayo ang pundasyon ng tahanan. Kung wala po kayo, wala kami magagawa. Kaya po, dalangin namin, samahan niyo po kami sa pagpipresenta po sa inyo ng mga bagay na mahalaga, dahil kayo po ang lahat, ang may-ari ng lahat. Samahan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tita? Okay. Doon na. So, punta na tayo rin. Yung mga tubig mo na siya. Teka na siya.